Today is Friday, April 10. Tama ba? Ah, April 10, 10:59 ng umaga. Biglaan lang ulit na mag-record ako ng next Friday ulit episode. Etong episode na to dapat last week pa kasi mas pasok siya dahil sa mahal na araw. Pero inisip ko i-marinate ko muna yung idea kasi parang baka curious lang ako, parang ganyan, tapos biglang mawawala din. Pero hindi siya nawala eh. Nakalipasan ng isang linggo, hindi pa rin nawala yung curiosity ko about it. So, might as well dumaldal na ako about it. So, syempre, kung nakita niyo yung title, most likely, familiar na kayo or parang may idea na kayo kung ano yung gusto kong i-discuss. So, last week, siguro kakascroll sa TikTok, sa newsfeed, I came across this phrase. I'm not sure kung nakita niyo na to, kung alam niyo yung ibig sabihin na to. Yung phrase na Judas 82. As meron pa siyang hashtag. Meron pa ako nakikita nung nag-research ako na pinapatato siya. So, konting research rin ako, nag-google din ako kung ano bang ibig sabihin ng Judas 82. Siyempre, kilala natin si Judas, right? Yung nag-betray kay Jesus Christ. So, ito yung mga nabasa ko sa research ko sa Google. Sabi, Judas 82 is a Christian phrase reflecting on the Last Supper where Jesus knowingly shared a meal, washed the feet, and served Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him. It represents radical, unconditional love, grace for the unworthy, and the divine choice to forgive even when betrayal is foreseen. Tapos ito pa yung mga bullet points dito na nakita ko regarding dun sa hashtag na yun or dun sa phrase na yun. Forgiveness and grace used as a personal reminder that no matter how far one has strayed or failed serving as Judas, they are still worthy of God's love and mercy. Loving enemies, boundaries. It is used in discussions about loving those who have wronged you, serving as a reminder that Jesus loved his betrayer, though some interpretations note this implies keeping boundaries while still treating others with dignity. Tapos meron din dito, inclusive ministry often used to advocate for a welcoming, non-judgmental environment, stressing that the table or community is for everyone, including those who are flawed or lost. So, yung mga ganong shit dito. Meron pa dito yung Jesus knew. The focus is on the fact that Jesus was not deceived. He knew Judas's heart and still served him. And then another one is humility used to inspire self-reflection, recognizing that everyone has the potential for betrayal, yet still forgiven. Kaya yung last na nakita ko dito yung I am Judas, a common adaptation where the speaker identifies with the betrayer, making the need for grace personal. Tapos yung mahabang phrase na yon, yung meron siyang pinanggalingan eh. I think kay Nick Burleson, siguro I'm not sure kung sino siya, siguro speaker ganyan, pero ito yung nakita ko dito. Sabi Jesus knew he was going to be betrayed into the hands of murderers, and he knew who was going to do the betraying. And then, suddenly, I realized that I am Judas. And in that moment, I'm so thankful and altogether overwhelmed that Judas ate too. So, ewan ko, parang hindi ako knowledgeable about Bible, no, and Christianity as a whole. Pero na-curious lang ako dun sa phrase na yan. May mga tattoo pa, ganyan. So parang ang understanding ko dun sa sa mga nag-resonate, mga tao na nag-resonate sa kanila yung phrase na yun is yung radical love na parang kung lost ka, kung nag-identify ka kay Judas, no, na parang ako si Judas. Ako si Judas. Parang hindi ko alam kung paano ko siya i-transition sa topic, sa gusto kong i-discuss na mismo na topic, or kasi meron din mga counter argument dito actually. Nabasa ko siya sa
Tapos sa Google din may mga write-ups or mga articles about it na parang hindi ganun yung parang hindi sila agree. Meron dito yung mga the big problem with #Judas82. Tsaka yung the real reason it's important that Judas ate too. Pero meron ditong mga counter arguments na hindi ganun ang ibig sabihin no, na parang hindi maganda na nag-identify tayo kay Judas. Parang ganun. Pero parang wala akong masyadong pakialam dun. Parang wala akong pakialam kung ano yung tamang interpretation nun. Though, I mean, important siya. Siyempre, di ba, yung doon nanggaling yung faith natin eh. Yung ano, di ba? Kasi meron din dito mga nabasa ko na sadya, I mean, yung purpose of betrayal, Judas's betrayal was seen as a part of God's plan, enabling their crucifixion and subsequent salvation. So, part siya ng plano ng Diyos. And, alam ni Jesus na i-betray siya ni Judas, right? Dun sa Last Supper. Tapos, syempre, yung last part, hindi naman last part, pero yung halik ni Judas, na parang kung sino yung halikan niya, ganyan. So, ang daming discussion about it. Parang hindi kaya ng utak ko na himayin to, and hindi rin naman ako ganun ka knowledgeable sa Bible, kung ano yung tamang interpretation niyan. Anyway, sobrang humaba yung jump off ko. Pero ang gusto ko lang talagang idaldal is yung tungkol sa betrayal na paano ba? Nakanasan niyo na ba na mabetray kayo? Nakanasan niyo na ba yan? Doon muna sa tanong na yun. Mabetray kayo ng, let's say, kaibigan, mabetray kayo ng loved one, mabetray ng kapamilya. Ano yung kung marirecall nyo, kung kaya nyong i-relieve yung feeling ng unang nalaman nyo na binetray kayo ng mahal nyo sa buhay, nare-recall nyo ba? And then kung na-recall nyo na kung ano yung feeling nun, yung first time yung malaman na betray kayo, kung lumipas na yung ilang buwan, andun pa rin ba yung feeling na yun? Naglinger ba siya? O siguro ang mas tamang tanong is, napatawad nyo na ba siya nung nag-betray sa inyo? Nung gumawa sa inyo ng ganon, ang hindi maganda. Kung yun yung naiisip ko na parang medyo naiinis ako actually na I mean naiinis and naiintindihan kung possible man yun na okay na nag-identify kayo kay Judas na ganun kayong makasalanan, nag-betray kayo, binitray niyo si Jesus Christ, ganyan. Pero sa naman naputang nga naiinis ako na parang alam kong mali, pero parang feeling ko na nag-glorify yung makikita sa, ewan ko. Sige na, hindi na ako mag-focus doon. Siguro doon na lang sa doon sa act mismo. Kasi, maraming beses ko na siya na-experience. I think, tayo naman lahat, right? May mga, I would assume na meron tayong mga ganong experiences na, siguro nag-cheat sa atin yung partner natin, yung kaibigan natin, yung kapamilya natin, may ginawa sa atin, etc. Pero parang hindi masyado na pag-uusapan yung part na may kasama siyang ulit naman ni Jolly ko eh. May kasama siyang lingering effect na napapaisip ko rin na tangina, reflection ba yun ng pagkatao nung nag-betray sa'yo? O reflection rin yun ng pagkatao mo kung bakit nila nagawa yun sa'yo?
Alam ko yung tamang sagot na parang hindi yung reflection ng ano. Hindi mo yung kasalanan. Kasalanan niya ng ano, wala kang ginawa. Parang gano'n, di ba? Pero hindi eh. May iisip mo yun eh. Tatakbo sa isip mo na putang ina, bakit niya to nagawa sa akin? Napakabuti kong tao sa kanya. Imposibleng hindi mo yun maisip eh. I think. Kahit gaano ka ka-secure sa sarili mo, kahit alam mo, kahit kilala mo yung sarili mo na mabuti kang tao, kukwestiyonin mo eh. Kukwestiyonin mo yung action nila. Hindi mo kagad may isip na tangina, masama lang talagang tao sila. Masama lang talaga silang tao kaya nila nagawa yun. Hindi eh. Kukwestiyonin mo rin kung bakit nila nagawa yun sa'yo. At doon ka na mag-spiral to depression. Di ba? May isip mo eh. Ano bang ginawa ko sa taong to? Putang ina. Mabuti akong tao dito. Wala naman akong ginagawang masama. Wala akong ginawang masama sa'yo. Bakit mo ginawa sa akin to? Of all people, parang na okay naman tayo ah. Bakit ako? Anong ginawa ko sa'yo? Anong kasalanan ko sa'yo? Naging masamang tao ba ako sa'yo? Bakit? Bakit mo hinudas? Hanggang ngayon iniisip ko, yung gano'n, na parang, ang inan to? Nung mga unang, actually, hindi na unang buwan eh, kasi mag-iisang taon na eh. Actually, parang, January, parang ganyan. Mga unang buwan, parang iniisip ko, sige, baka meron ng pinagdadaan. Baka kaya sa akin ginawa to. Baka kaya sa akin ginawa to kasi alam nung tao na yun na maiintindihan ko kung bakit niya napili na sa akin gawin yun. Nagbe-make sense ba? Na parang kapag ginawa nung taong yun, kunwari si Judas na lang. Kapag ginawa ni Judas yung katarantaduhan sa ibang tao, hindi siya maiintindihan. Kaya ginawa ni Judas yung katarantaduhan sa akin kasi alam ni Judas na kaya ko siyang maintindihan at mas laliman yung understanding sa sitwasyon niya. Ganun ko siya iniisip. Ang ina, iniisip ko pa ng ganun. Kasi syempre, pinagsamahan kayo eh, kaibigan mo, ganyan. Diba? Parang, kasi, in denial ka eh. Meron din ganun, in denial ka na kaya niyang gawin sa'yo yun. Pero ngayon, hindi putang ina, parang, andun pa rin yung tanong na bakit? Hindi ko pa rin talaga maintindihan kung bakit. Pero, nadagdagan ng layer yung sitwasyon at yung pangyayari. Dahil meron akong nalaman na backstory. Though, hindi, itong layer na to, ng kwento na to, is hindi pa rin sagot sa tanong kung bakit. Pero, nakadagdag siya sa kung paano ako mag-ooperate at kung paano siya iintindihin. Parang ganyan. So, nalaman ko na yung tao, let's say si Judas, which is, putang ina, fitting dito sa story. Si Judas daw, hindi yung si Judas sa Bible ah. Si Judas na yung tinutukoy ko sa storya ko, personal ko ng storya, is hindi ko na masyadong i-detalya, pero may mga unaliving thoughts. Ang ganyan. Hindi ko na i-detalya, pero putang sinabi ko pa rin gago.
Hindi ko alam kung papanawalaan ko ba yun? Kasi nung babalik ako sa totoong Judas. May nabasa rin ako dito na master deceiver si Judas. Tapos itong Judas sa buhay ko, pwedeng ganun din eh, right? Master deceiver din siya. Pero pwede ko bang sabihin, sige tangina, magpakamatay ka na lang. And let's move on. After nun. Ganun ba yan? Pwede ba yan? Pwede ko ba sabihin yan? O dapat ko siyang patawarin? Dapat ko siyang intindihin? Kaya niya nagawa sa akin kasi merong ganun. Hindi ko alam. Butang ina. Nainis ako. Sobrang affected ako. I mean, nakakapag-function naman ako ng maayos sa araw-araw nagawa ng Diyos or parang sa mga ganap ko sa buhay. Normal naman. But alam mo yung feeling na okay ka, but mayroon kang dinadala rin na parang alam mo yun, yung parang merong meron kang hindi matanggal na nakadikit na sinulit tapos merong scotch tape sa ano mo, sa sapatos mo na parang hindi mo matanggal-tanggal. Kailangan mong huminto tapos tanggalin mo yung scotch tape na tapos may sinulid na nakadikit dun sa sapatos mo. Kasi, di ba, parang pwede ka naman maglakad eh. Makakalakad ka, makakatakbo ka na ng normal. I mean, ng maayos. Parang ganyan, di ba? Pero, alam mo sa sarili mo na may mali na parang merong nakakairitang nakasabit dun, nakadikit dun sa sapatos mo. So, kailangan ko, paminsan-minsan kailangan huminto at subukan tanggalin yun. Ewan ko lang. Parang, nababother lang ako ng ano. Hindi ko hindi ko alam kung nagamit ko ng tama yung na-jump off yung Judas 8-2, no? Pero, ewan ko. Iniisip ko din kung saan ba pwedeng ilabas to. Wala naman akong pinangalanan, hindi naman ako na, ano, pero alam ko nakikinig rin. Alam ko nakikinig ka ng NFU. Ilang beses na ako nag-reach out sa'yo. Ilang beses ko na sinabi yung kung bakit big deal to. Ang dami nang dumaan na pangyayari na kinailangan kita. Pero dead ma. So, ayoko mag-skandalo. Hindi ko alam kung pang-iskandalo to. Nandito kita kina-call out. Pero alam kong nakikinig ka na ito. Ba't naman ganun, boy? Ba't naman ganun? Ba't naman ganun? Wag naman ganun. Shut